pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Paglingap mo sa akin ay di nagbabago. Pagmamahal mo, Jesus, ay di nagbabago. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Paglingap mo sa akin ay di nagbabago. Pagmamahal mo, Jesus, ay di nagbabago.
mula noon, ngayon, at magpakailanman. Tanging larawan mo ang nasa puso ko, di magbabago, di nagbabago ako sa'yo. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng langit. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng liwanag. Walang dungis ang pag-ibig mula sa iyo, mula sa langit. Pag-ibig mo ang hangad ko, aking Jesus. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng langit. Ang puso mo, Jesus, ay katulad ng liwanag. Walang dungis ang pag-ibig mula sa iyo, mula sa langit. Pag-ibig mo ang hangad ko, aking Jesus. Walang dungis ang pag-ibig mula sa iyo, mula sa langit. Pag-ibig mo ang hangad ko, aking Jesus. Si Jesus, si Jesus, aking mahal. Si Jesus, dakila ang kanyang pangalan. Si Jesus, ang daan, buhay at katotohanan. Si Jesus, aking mahal. Si Jesus, si Jesus, ang daan, buhay at katotohanan. Si Jesus, aking mahal. Si Jesus, si Jesus, aking mahal. Si Jesus, si Jesus, aking mahal. Si Jesus. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Ayan, mga kapatid, maraming salamat kay Brother Arnold sa kanyang,
rendition ng medley ng song ng Mame. Because today is Mame's birthday. Ayan. Thank you, Lord. Sige po, mananalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Purihin ng Diyos. Amang dakila, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sa matamis na pangalan ni Anak ni Jesu Kristo, muli kaming naririto sa napakagandang araw na umaga na muling inaalala namin ang kaarawan ng Mami Ligaya. Salamat po sa muling panibagong buhay, kalakasan, kasiglahan, at kagalakan ng puno na iyong kapuspusan na iyong banal na Espiritu. Salamat po muli sa magandang pagkakataon na muli kaming naririto upang maipahatid, maiparating, maipaabot ang iyong makapangyarihang salita sa lahat na tumatangkilik, sumusubaybay, at laging nananalig at nananampalataya sa iyo upang muling tanggapin ay iyong biyaya ng buhay. Muli, pangunahan niyo po kami sa maghapong ito at lalo tigit sa lahat ng gagamitin niyo sa oras na ito. Give us a double portion with your anointing to give glory and honor you, Lord God. And all this we pray, we ask you through your Son, Jesus Christ's name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan. Mamaya po meron tayong konting papakita dahil birthday ng Mami Ligaya ngayon. Kung siya ay buhay, siya po ay 75 siya namatay 2008. 74 siya nung namatay siya 75 74. po. 1933. 88 na dapat siya ngayon? Oh, wow. Oo. Thank you, Lord. Pero, nabuhay naman ng Mami ng she lived well. At saka ang kanyang rito sa mundo ay nagawa niya ang pinagagawa ni Lord sa kanya. And we are praying na tayo din ay maging ganun, mga kapatid. Sige po, pero bago po muna ang lahat, unahin po muna natin ang ating VOTD. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating series na passion, mga kapatid. Kasi napaka-importante po nito sa buhay natin. Pag wala ito, magiging boring ang buhay natin. Tapos yung iba nga po, nauuwi sa depression kapag hindi na nila nakikita o nararamdaman yung passion. Kasi po, marami pong mga tao ngayon na nasa trabaho nila na hindi nila gusto. 70% of people who are working right now are working nang hindi nila talent yung ginagawa nila. Kaya sila nabobore. Kaya parang ganito na lang ba ang buhay, pero may trabaho yun, mataas ang sweldo nun. Pero bakit sila nakakapag-wika ng ganun? Because they lack passion. Because they are gumagawa sila ng mga bagay na hindi nila gusto. So, mahirap po yun, mga kapatid, At natakil na po natin kung ano ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ng passion ang tao. Nung isang araw, natakil ni Sister Nene, not prioritizing God first in our life. Kaya nawawala yung passion natin kasi masyado tayong maraming inuuna na hindi naman dapat yun. Kaya parang hindi pa nag-umpisa ang araw mo, pagod ka na. Hindi pa, kagigising mo pa lang, malamya ka na. Kagigising mo pa lang, pag tinignan ka ng mga tao, aalis ulit ang tingin sa'yo. Kasi alam niyo po kung bakit, po niyan. Sister Judith, nakita ka na ba ng taong excited? Meron po. Pagka mamaya-maya lang, di ba dumikit ka doon, mamaya excited ka na rin, kahit na hindi mo alam, bakit ba siya excited? Ano ba yung kinatutuwa niya? Hindi mo pa alam kung ano yung kinatutuwa niya, pero dahil nakita mo siya na gano'n, para bang pag nakita mo, ikaw rin matutuwa. Nakakatuwa. Ano ba yung kinatutuwa niya? Bakit ang saya-saya niya? Pero ikaw, nagtatanong ka lang, masaya ka na rin dahil nakita mo siya. Nakakahawa. Ganon din namang nakakahawa ang walang passion. Subukan mong samahan ng isang taong lalamya-lamya. Di ba, pag nakakita kayo naghihikab,
Mahihikab ka na rin. Seconds lang, di ba? Maghihikab ka na rin. Nakakahawa po yan. Oo. So kung papaanong nakakahawa ang isang taong passionate, ganun din nakakahawa ang isang taong lalamya-lamya. Kaya, pumili kayo ng taong may passion, mga kapatid na sasamahan. Para yun man lang passion niya ay mahawaan tayo. Sa araw na ito naman po, merong pangalawang reason kung bakit nawawala ang passion ng mga tao. At yan po ay didiscuss ng ating kapatid na si Sister Judith. Ayan. Gaya po ng pagpapatuloy, di ba po, ang ating pong memory verse is Romans 12, verse 11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. So sa Tagalog, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. So, yung binanggit, ano ba isang reason o dahilan kung bakit nawawala yung passion? Kasi, ang nakita ko po dito, because of not cultivating God-given talent. Yan. Pag sinabing cultivating, for the word cultivate, sa isang farm o pagtatanim ng halaman, is, nakita ko po sa dictionary, to prepare and use for the raising of crops, to loosen or break up the soil. So, isa pa pong meaning, breaks up the crusty soil surface, allowing for a much easier penetration of air, nutrients, and water deep into a soil where plant root can gain access to them. So, napakahalaga po Sa na Tagalog, talagang bubungkal, kinukultiv- no? Yun po yung sa Tagalog po ay linangin, bungkalin. Sa amin Bungkalin. po, ginagahikan. Ginagahukan. Ginagahukan? Yung binubungkal mo yung lupa. Sa amin para naman sa- para yung air, Oo. water, at yung fertilizer, madali pong pumunta sa ilalim ng pinakaugat ng isang halaman. Ano sa inyo? Ginagahukan? Ginagahukan. Sa Kapampangan, ginagambulan. yun Gambol. po. Oo. Gambulan, oo. Ayan, napakahalaga pong gawin ng mga bagay na yon. Kasi po, sa atin po, sa spiritual life, ay napaka-importante na tayo po ay kumbaga, magising, mailabas yung ating mga talento. So sa akin kasi ang passion ko, kaya ang hilig ko kahit noon ng bata pa ako ay hindi lang yung maglinis ng bahay, mag-prepare ng food, yung paghahalaman din po. Hilig ko po yan. Kaya malaki po yung taniman namin sa Batangas. Doon ko po natutunan sa mga tita ko, sa mga pinsan ko, lalo na po sa lola ko. Totoo po yung na-share niyo po yung mga nakaraan na ang halaman, hindi porke napakalago, napakabuyang, mabunga. Hindi po, kasi nakikita ko po sa lola ko, ang sipag niya mag-trim ng mga halaman. Pero once na tumubo po, napakahatik po talaga sa bunga. Napakahatik, mabunga po talaga yung lalabasan ng kanyang halaman. Lalo Hitik. na, Bakit ba? Hitik pala. Bakit Yan. ba? Baka mamaya sa Batanggenyo hatik eh. Kasi ang marami po sa amin ay kape, paminta. Yan. Sa harapan lang po yan ng bahay, sa paligid ng bahay. Kaya po malamig sa amin pag may mga manggagawa pong naa-assign. Ba't ang lamig dito sa inyo at ang bango? Talaga yung mga bulaklak ng mga bawat prutas, bawat bulaklak, ay talagang mahalimuyak sa kapaligiran. Ayan Plantita ka pala, no? Opo. Mahilig po ako nung bata pa po noon. At medyo naglaylo lang po ako nung medyo na-busy na po sa gawain sa Panginoon, hindi na po natin na tututukan. Pero salamat sa Panginoon, itong nag-pandemic, ay nanumbalik po yung pagiging halaman, pag-aalaga sa halaman. At Anong balik ang ayun pagiging po. plantita mo? Opo. Hindi pagiging halaman mo. Yan. Sige. Kaya po sa isa pong tao, sa spiritual po natin, sabi nga sa awit 1:2 and Joshua 1:8, kailangan may tayong merong desire. Napaka-importante po nito yung desire. Naalala ko si Sister Freaks. Hello, Sister Freaks. Alam ko nanonood ka. Pag meron po tayong mga proyekto na gagawin dito sa Manila, desire lang po yung baon-baon niya. Pero yung provision, si Lord po ang magpo-provide. Kaya napakalaga po na meron tayong desire sa puso para magampanan natin, magawa natin yung pinagagawa
ng Panginoon. Di ba? Sabi nga, nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral, ang utos ni Yahweh ang siyang binubulay sa gabi't araw. Hindi lang yun, dinidili-dili pa nyo araw at gabi upang matupad ang lahat ng nasusulat na doon. At sa gayon ay giginhawa at magtatagumpay sa buhay araw-araw. Kaya ang isang Kristiyano, laging merong desire, ay merong passion, nagdi-desire siya na gawin niya yung kung ano yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya nakita ko po dito sa Matthew 25, yung parable of the talent na pinagkatiwalaan ang tatlong tao sa bawat halagang pera o salapi na ibinigay sa kanya. Nakita ko dito yung merong binigyan ng 5,000, may binigyan ng 2,000, at 1,000. Ngunit doon sa dalawang binigyan ng pera, doon sa 5,000 and 2,000, ginampanan nila yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon at tumubo sila ng doble noon. At ngunit doon nakita ko yung pinagkatiwalaan ng 1,000, hindi niya ginamit. Itinago sa lupa kasi natakot siya. Di ba sa atin, bakit ba natin hindi nagagamit yung talent? Ako, inaamin ko na sobra pong mahiyain po ako noon. Pero dahil meron po akong talento, gusto kong magamit, umiira sa akin yung takot, hiya. So wag po tayong matakot, wag po tayong mahiya. Gamitin po natin sa gawain sa Panginoon. Kaya nung napunta po ako sa gawain ng Diyos, dito ko po nagamit yung aking talento sa pagkanta. Mahilig po kasi ako sa pagkanta. Kasi napaka-importante po na kapag po tayo yung nag-aalaga ng halaman, gusto po nila yung kinakantahan natin sila. Sample daw ng talent. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Tunay po talaga ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pag pansinin niyo po, simula po na nag-pandemic, ang gaganda na po ng halaman natin dyan sa plant box. Kasi minsan nalulungkot ako, bakit ba ganito itong halaman to ang laging kalbuhin? May ugat, pero hindi tumutubo yung mga dahon. Ay, pwede mo palang kantahan si Arnold. Alam nyo, ang ginawa ko, kinultivate ko po yung mga lupa. Oh. Talagang malalim na malalim hanggang sa malapit siya sa ugat. Tapos, lalagyan ko ng, wala naman akong fertilizer, pero ang fertilizer na binigay ko po sa kanya, alam nyo po ba, excuse po sa mga kumakain, umiinom, yan, sa amin sa probinsya, yung ihi sa Arinola. Tapos, ipunin nyo po yun, ilagay nyo sa isang malaking container, haluan nyo ng maraming tubig. Kasi di ba tayo po kumakain na masusustansya, umiinom na masasarap na vitamins? Lalabas po yan. Pero lang Pag yung yung ihi po ay ng dinilig nyo sa halaman, gaganda po yung halaman ninyo. Ganon? Totoo ba yan? Ang lola ko, direct niyang binubuho sa yung mga prutas. Yan, sa puno ng sagi. Pero may halo po yung tubig. Yun yung sikreto. Sabi sige. ko, bakit kaya mabilis tong bumunga? Moving Tapos, ang sige. tamis-tamis. Sige, moving Yun on. po. Yan. Iba na Moving yung pinag-uusapan natin. Ayan po. Yan, sikreto po yun. Kaya tayo po, kapag may talent po tayo, gamitin po natin sa gawain sa Diyos. Amen. Yan. Kasi po, alam natin na dito lamang po natin mabibigyan ng karangalan ng Diyos. At sabi nga po dito sa Corinthians 12:1-12, ito po yung mga kaloob na Espiritu ng Diyos. Kasi nais ng Panginoon na magkaroon po tayo ng wastong kaalaman. And paano natin makikita yung kaalaman kung hindi natin itong ginagamit? Kaya't iba't iba ang mga spiritual na kaloob, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, iba't iba ang mga gawa ni atas sa bawat isa sa atin. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Kaya tayo po, nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos para po makita natin ang bawat kakayahan ng bawat isa, gamitin natin po ito sa bawat ibinigay at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, paano natin mapapakita ang mga bagay na iyon upang tayo po ay lalong maging kaiga-igaya sa paningin ng Diyos. So, simple lang po, mga kapatid. Dito po sa Romans 12, umpisayan ko po
sa verse 4, no? Kung paano na ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa. Hindi naman na kahit na tayo marami nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng iisa, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob na ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Thank you, Lord. Yan. Bagamat tayong lahat ay tumanggap ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay sa pagsasalita, sa pagbabahagi mula sa Diyos, magbahagi. So, kung tayo ay sa paglilingkod, maglingkod na may kagalakan. So, lahat tayo may kanya-kanyang kaloob na binigay ng Diyos. Kaya nga po sa 1 Peter 4 verse 10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin natin ang kanyang kakayahang tinanggap ayon sa ibinigay ng Diyos upang sa ikapakinabangan ng lahat. So, glory to God, tayo po lahat nagagamit dito sa ating live screen. At nakikita naman lahat ng mga tagapanood na merong mahusay sa pag-arte, sa pagsayaw, sa pag-introduce, sa pag-hosting, at glory to God, kasi bata pa kami, mahilig po kami manggaya sa mga TV, ng mga artista, pagsasayo sa pagkakanta, at yun yung kaalaman na natutunan ng bawat isa. At natutunan ko rin, at dito po nagagamit sa ating live screen na ito. Lalo tigit itong mga... live streaming, thank you Lord. Kaya po, glory to God, itong mga nagdaan na ating mga anniversary and Christmas, glory to God, lahat ng luwalhati papuri sa Diyos. Kaya yung passion na nasa sa atin upang lagi itong mapanatili at lalong magamit, ay lagi tayong mag-desire na gamitin sa gawain sa Panginoon. Kung nahihiya po tayong pumunta rito, ay nahihiya akong pumunta ron, baka pagsalitain ako, wag po tayong mahiya kasi ito naman pong ginagawa natin ay para po sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Kung saan napunta yung no? Pero narinig ko rin yan. Hindi ko lang alam kung totoo yung na-share mo kanina, no? Pwera lang daw yung sa diabetic. Thank you, Lord. Okay. So mga kapatid, sabi ko nga kanina, 70% of people who are working on the jobs na ayaw nila o kaya yung mga jobs na not using their talents. Kasi alam nyo, kapag yung talent mo, tapos na-meet yung God-given talents, yung passion mo pala at saka yung God-given talent mo nag-meet, ang tawag ng ibang tao doon, yun ang iyong sweet spot. Oo. Pag yung God-given talent plus yung passion mo ay nagkita, naku, ang dami mong magagawa para sa Panginoon pagka ganun. Kasi alam mo, Sister Judith, kaya yung sinasabing nakakawala ng passion, yung not cultivating. Kasi bawat isa sa atin meron Merong inilagay ang Diyos sa atin na talent ng bawat isa. Iba-iba. So pag hindi mo to kino-cultivate, nagkukos ito ng boredom. Tapos nakakawala siya ng passion for life at saka para dun sa service mo. Kasi napansin ko to, nung tayo'y nagre-recording, merong time dun na parang nabitin tayo dun sa mag-e-edit ng ating album. Meron tayong minimit na deadline. Tapos, nung buhay pa si Brother Ram, kami ni Brother Arnold nagtatanong sa kanya, paano to? So, nagpaturo ako kay Brother Ram. Pero, nawala na yun kasi, di ba, pag may gagawa naman, parang hindi mo na siya gagawin kasi meron naman. So, nawala yun. Tapos, nagkaroon tayo ng, yung pinakahuling album natin, wala nang mag-e-edit. Sabi ko, naku, may hinahabol tayong deadline. Alam mo, ang ginawa ko, ni-revive ko ulit yung nag-review tuloy ako ulit ng mga yung mga
tinuro ni Brother Ram. Tapos ang nangyari, nag-aral ako sa YouTube, mga kapatid. Kaya yung huling album natin, tuwang-tuwa ako doon. Pagkatapos ng morning devotion, aalis kami ni Pastor. Nung time na nag-e-edit. Kasi, pag nandito, maya may tawag, maya may kakausap sa'yo, maya merong diba? So, ang daming distraction. Alam nyo, nung time na yun na nag-e-edit, dun ako sa Starbucks kasi libre naman dun ng aircon. Tapos, pwedeng magtagal. Si Pastor, ikot ng ikot. Tapos ako nakaganyan na. Dun ako nag-edit. Natapos yung album natin. Tapos after nung album, alam nyo, tanungin nyo ako ngayon, hindi ko na alam. Ulit. Kasi hindi kinultivate eh. Kaya sabi ko nga kay Brother Arnold, Nold, pag-aralan mo yan, ganitong gawin mo. Sabi niya, hindi ko alam eh, pumunta ka sa YouTube. Sabi ko, doon ko lang din nalaman yun. Kailangan i-cultivate mo para maging bihasa ka doon sa talent na yun na binigay. Kasi ilang taon na yung last album natin. So after nun, wala, Hindi, 2018 pa, 4 years ago. So, hindi ko na alam. Ganun po ang nangyayari pag hindi mo kinocultivate. Yung talent, meron eh. May ibinigay sa'yo eh. Kasi hindi mo naman magagawa yan kung wala eh. Meron ka. Ang nangyayari lamang, nawala yung passion mo in doing that, yung kung ano yung pinagkaloob sa'yo. Kaya, yung lahat ng kaalaman mo goes with your passion na nawala. Ngayon, sa isang taong passionate, magagawa mo yan kasi kagaya ko nun. Pinag-aralan ko talaga. Wala kang kaalam-alam, pero pag-aaralan mo kasi alam mo na ito yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Yun ang sinasabi dyan. Kaya, kung ano po saan po ba kayo magaling ngayon? Sabi tatawa si Arnold, naalala ko rin yan, no? Diyan ka magaling. Ang dade, kapag tulog ng tulog, diyan ka magaling. Yun, mga kapatid. So, i-cultivate po natin yung talent na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi sa tulog ng tulog. Para hindi tayo nawawalan ng energy sa paggawa kung anong pinagagawa sa atin ng Diyos. Ayan. Thank you. So, nakadalawa na po tayo. At bukas, ayan, itong isa na to, hindi namamalayan ng mga tao. Abangan nyo bukas kung ano yon. At probably, majority sa atin ay guilty dito. Kaya minsan, parang parang ba't ganon? Lulugo-lugo ako. Alam nyo, marami kasi hindi nakaka-recognize dito. Abangan ninyo bukas. Sino ba bukas? Sister Marivic, di ba? Marivic po. Oo, si Bikay. Bukas. At importante yung itatakil po na yun, na minsan yun nawawala sa atin. So, okay. Moving on. Today is Mami Ligaya's birthday. At saka alam nyo, merong mga ka-birthday ang mami na mga kapatiran natin. Today is your birthday. Oo, dito na ako, mabilis ang ikot niyan eh. Oo. Birthday ngayon ni Binggoy! Si Sister Bing Magpayo ng ating Comfy, Illinois. Happy birthday, Binggoy! At birthday ngayon ni Brother Vince. Edwards. Happy birthday, Edwards! Happy birthday! Magparamdam ka naman daw. Huwag kang magtago. Ayan. Kaya Vince, pagbalik mo next week, magdala ka ng handa mo. At dahil birthday ng mami ngayon, marami ang merong anniversary. Kasi alam nyo, nung mga panahon na yon, sasabihin nila, kailan ang kasal? Sa anniversary ng mami para, iisa lang ang handa. Kaya, happy wedding anniversary kay Minister Dodi and Sister Venus Balanggi. Happy anniversary. Benz, kayo ba? Kailan anniversary nyo? Birthday po ni Pastor po yun. O, tingnan mo. January 30. Sinasabay sa birthday. May kahati na dapat. Para sa kanila naman, malilibre na ako. And today also is the wedding anniversary of Brother June and Sister Rita Manggao.
The Lady in Red of Kaibiga. At wedding anniversary din ngayon ni Brother Scott and Sister Tina Glover. Mga inaanak, happy anniversary. Anniversary din ngayon ni Brother Rogelio at ni Sister Kathy Olar. At anniversary din ngayon ni Pastor Lito and Sister Lisa Orap. At anniversary din ngayon, daming may wedding anniversary kasi sinasabay nga sa birthday ng mami, ni Brother Edwin and Sister Nida Matulak. Oh, yan. Tapos na. Happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat, mga kapatid. At dahil po birthday ng mami ngayon, meron kaming video na hinanda. Ayan. Kasi lagi nating sinasabi, Mami will always be remembered. At pati na rin ang Daddy Bart, syempre. Kaya narito po ang pag-alala namin sa kanya sa kaarawan niya sa araw na ito. Ayan, happy birthday sa Mami Ligaya. Alam nyo, kahit na anong pitch ang may bagsak mo sa mami, kakantahan niya yan. Kahit pa nauuna ka, nahuhuli ka, basta binagsakan mo ng mami, ang mami ng nota, kakanta yun. Hindi, yung boses niya lang doon sa recording na yan, medyo na kasi yan eh. Yung speed kasi nung mga panahon na yon, 'di ba? Hindi accurate pa ang mga speed ng mga yung ikot ba ng recording, kaya parang maliit ang boses niya.
Oo, cassette pa nun. Cassette, oo nga, cassette pa yun. Yung recording na yun, ano? Thank you, Lord. Maraming salamat din po sa naging buhay ng mami dito. Kaya tuloy, meron tayong example na we are passionate about na i-imitate. Kasi merong mga iniwan ng ating mga magulang sa atin na mga dapat nating maging ugali at gawin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kuha mo? Ang daddy naman yun. Ano? Pagka ang mami, pwede pa yan. Ibig sabihin, may pag-asa pa yan. Ayan. Thank you, Lord po. Good morning ulit sa mga kapatid po natin na nanonood ngayon. At gusto ko pong batiin si Sister Ima, Bernardita Ima Dimalanta. Kapampangan yun eh. At babatiin ko na rin si Ima. Yan. Thank you, Lord. Ang dami ng agad ng ating mga kaibigan, mga kapatiran. Tinitignan ko kasi yung mga hindi ko masyadong papanood. Ayan. Thank you, Lord po. Ang atin pong verse of the day ay siya rin pong ating memory verse of the week. Ito po ay nasa Romans 12:11. Ang sabi po dyan, mga kapatid, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Romans 12:11. Never be lazy, work hard, and serve the Lord enthusiastically. Memorize na po ba natin, mga kapatid? Araw-araw na pong inuulit yan, ha? Kailangan na memorize natin. At para naman po sa ating, wag po kayong umalis, ha? Abangan nyo po dahil sa araw po na ito ay pagpapatuloy pa rin ng ating discipleship training. Nakita nyo? Kasi maraming nagtanong nung nakaraan, yan po ba training na yan ay online din? Opo. Kaya ang lahat ay makakapag-participate pa. So, ngayong araw na to, second day na po. Kung hindi nyo napanood yung una, i-review nyo lang po. May replay naman to sa ating website. Pag-aralan po ninyo yung Tuesday, maganda ang ating start, mga kapatid, ha? Kaya po, abangan po ninyo mamaya. So, ang ating pong new song, the first new song of the year ay galing kay Minister Jeff, kinanta ng kanyang asawa na Sister Marichu at arranged by Brother SJ. Jesus, hinahanap ka.
kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Good morning, Jesus, brothers and sisters. Philippians 4:4, rejoice always in the Lord. I say it again, rejoice. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Kaya piliin natin ang buhay. Tayo maging masaya sa bawat oras, bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay, mga kapatid, sapagkat yan ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Pinabati ko po kayong lahat sa news, ng mga prayer meeting ko sa Compi Baguio. Good morning! Sa Brookside at sa, meron pang isa Golden City, Manggahan, ayan, at Taytay. Sister Maripas, ikaw naman. Praise God. Good morning po mga kapatid. Sabi nga sa awitin, Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Alam ko, lahat tayo nararanasan palagian ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa araw-araw. Kaya bigyan natin siya ng panahon sa oras nito para makapag-aral pa ng kanyang salita. Amen. Bago ang lahat, tayo po yung lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa oras na ito pinagkaloob mo sa amin. Muli ay makapag-aral kami na yung banal na salita. Kung wala ka, Panginoon, wala po kaming magagawa. Gabayan niyo po kami, pangunahan mo po kami sa iyong Espiritu Santo. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isip upang tanggapin, manilay-nilay ang iyong banal na salita. At sa amin ni Brother Jerry, gamitin mo po kami, Lord, sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. We love you and we thank you for everything, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So ngayon po, mga kapatid, pagpapatuloy po ng topic natin about calling and selection. No? John 15:16, you did not choose me, I chose you. Sa akin pong bilang isang manggagawa, hindi ko po naisip na ako'y maglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hindi po gumuhit sa isip ko at hindi pumasok sa isip ko na ako'y maglilingkod sa Diyos ng full time. Ang totoo niyan, gusto kong makatapos ng pag-aaral para makapagtrabaho, makatulong sa pamilya, at maging isang magulang at magkaroon ng isang pamilya. At yun ang aking mga pangarap, mga kapatid, at magkaroon ng established na buhay. Kaya sa pagtahak ng buhay ko, hindi ko po naiisip na maglilingkod ako sa Panginoon. Kaya nung iniimbita ako sa prayer meeting, nako, Brad, baka tamaan ako ng kidlat dyan. Kasi nga, nung wala pa tayo kay Lord, nung mga pinagagawa po natin, talagang hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pag iniimbita nila ako, sinasabi ko, baka matunaw ako dyan Baka tamaan ako ng kidlat. Di ako bagay dyan kasi nung lifestyle ko talagang makamundo. Wala talaga sa ating Panginoon. Pero alam nyo, ba't ako nandito ngayon? Yan ang tanong. Alam nyo kasi, God's call is personal. Ang Diyos ang tumatawag sa atin personally, mga kapatid. Kaya kung bakit ako naririto, nung prime time ng buhay ko, nung tinawag ako ni Lord, kasi I think 18 or 19 ako nang tawagin ng Panginoon. Nandun ako sa kasagsagan ng kalukuhan, mga kapatid. Kaya ako napunta sa Compi, nagtatago po ako kasi may humahunting sa akin. At nung Compi, itong ating community, para naging rehab na yung mga manggagawa. Nung panahon na yon, talagang hindi ako pwedeng pumunta sa San Andres kasi nung lugar namin, kasama ko si Minister Ray Danganan. Yung lugar namin talaga medyo hindi magandang impluensya sa amin. Kaya napunta ako sa Compi, nagtatago ako. Ngayon, nung nandito na ako, ayan na mga kapatid. No, si Lord kasi may time table. Naalala ko rin ng mami. No, sabi nga ni Sister Ria kanina, no, kung bakit ang Compi umabot ng magte-39 o 40. 39, ano? Oh.
umabot ng hanggang ganito ang ating ministry, ang ating kompi, dahil po sa unang magulang natin, ang mami at daddy, tapos sumunod sila Pastor Alex, sila Sister Ria. Alam niyo mga kapatid, kasi ang Diyos ang tumatawag at pumipili. Kasi hindi naman talaga, wala naman sa plano natin sa buhay, hindi nga ako, kaya nung nandito ngayon ako, si Lord ang tumawag. Ganon din sa mami at daddy. Marami ring lingkod ng Panginoon na God's call is personal. Si Saint Paul, di naman siya karapat-dapat. Madman yun, persecutor yun eh. Pero nagkaroon siya ng encounter with Jesus. Road to Damascus. Si Peter, sa Luke 5:11, nung pagkatapos sila manghuli, nung characteristic ni Peter, impulsive yun eh. Pero nung nanghuli sila ng isda, kulay lang sabihin niya, Guro, ano po kayo eh? Karpintero kayo, ako mangingisda ako, sanay ako dyan. Pero sabi ni Lord, sige, pumalao tayo. Pagbalik nila, halos masira nung lambat, mapuno ang bangka, tinawag pa yung mga kasamahan niya sa Luke 5 po. At pagharap niya kay Lord, nagkaroon siya na encounter with Jesus. Si Magdalene, nako, 7 demon ang nandyan, mga kapatid. Pero nung sumunod sa Panginoon, hanggang doon sa tomb, nandun si Magdalene, hindi na po bumitaw. Si Lazaro, grabe encounter, patay na po yan. Patay na, pero no encounter niya, kaya God's call is personal. Mga kapatid, ngayon, bago po ako magpatuloy, ang ating pag-aaralan kasi di sa Isaiah chapter 6, pero bago po ituloy, kasi si Lord kasi meron magandang plano sa 1 Corinthians 2:9, di pa nakikita ng mata, sumasagi sa isip, di pa narinig ng tenga. May inihanda ng magandang plano ang Diyos. Mga kapatid, kaya tatawag talaga siya, pipili siya. Bagamat meron tayong free will, pero nung free will na yan, maganda pa rin, subject pa rin kay Lord eh. Kasi makakatiyak tayo ng buhay na ganapat kasi siya. Yung free. Bagamat sabi nga ni Lord kay Adan eh, pwede niyong kanin ang lahat ng bungang naririto. Pero, wag lamang itong isang, may commandment na. Pero may free will siya. Di ba? So, nilirespeto ng Diyos itong free will. Ngayon, inopen ni Lord ng magandang plano niya. Hindi pa nakikita, naririnig, sumasagi sa isip ng magandang inihandang plano ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, mapalad ang nakarinig at tumutupad nito. Mga kapatid, don't forget God's call is personal. Kasi merong tinanggihan si Lord. I never knew you. Lord, nagpalayas ako ng demonyo. Lord, nag-preach ako. Lord, umahayo ako. Sabi ni Lord, I never knew you. Hindi kita nakikilala. Kasi God's call is personal. Ngayon po, tuloy po tayo mga kapatid kasi dito po tayo sa Book of Isaiah chapter 6. Medyo ipapakilala po muna ni Sister Maripas kung sino si Prophet Isaiah. Amen. Praise God. So, si Isaiah po, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay Jehovah our salvation or Jehovah our helper. Isaiah is the son of Amos or Amos. Isaiah 13 verse 1. Isaiah had a wife, may asawa po siya, na prophetess din po. Yun po ang tawag sa kanya sa Isaiah 8 verse 3. Meron silang 2 anak na si Maher Shahal Dashbas at Shear Jashub. So, itong 2 niyang anak. At that time po, ang hari noon ay si King Uzziah. Marami po ng scholar na nagsasabi na si King Uzziah ay cousin ni Isaiah. And Isaiah is also known as a writer and as a prophet. So, yan po ang background ni Isaiah na sumulat ng Book of Isaiah which has 66 chapters. Amen. Okay. Brother Jerry. Ngayon po mga kapatid, dito sa pakibasa Sister Maripas dun sa Isaiah chapter 6 verse 1 and 2. Ito yung encounter ni Prophet Isaiah sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung papaano tinawag siya ng ating Panginoon. Amen. In the verse 1 of Isaiah 6 and verse 2. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord. He was sitting on his throne, high and exalted, and his robe filled the whole temple.
Round him flying creatures were standing, each of which had 6 wings. Each creature covered its face with 2 wings, and its body with 2, and used the other 2 for flying. They were calling out to each other, "Holy, holy, holy, the Lord Almighty is holy. His glory fills the world." Amen. Ayan. Alam po ninyo, nang ma-encounter po ni Isaiah ang ating Panginoon, nasa temple po siya. Maaring nag-worship siya, nag-serve siya sa temple. Biglang ito, kamamatay pa lang ni King Uzziah, may transition. Medyo may burden siya. Kasi si King Uzziah, nagsimula ng maayos eh. Godly, tapos nagturo sa kanya si Zacarias sa 2 Chronicles 26, makikita niyo po yan, o 1 Chronicle o 2 Chronicles 26. Pagkatapos, lahat mo ng ginagawa ni King Uzziah na bless kasi lagi siyang nasa Panginoon. Mga kapatid, military power niya, umunlad, lumaki nung kanya nasasakupan, marami siyang natalong mga kalaban, everything, lahat ng ginawa niya, pinagpala siya ng ating Panginoon. At ito lang ang medyo, nung people of Israel, na-lead niya sa restoration and prosperity. Tapos, punong-puno ng nung kapayapaan nandun sa lugar nila. Kaya lang nung success niya, napunta sa ulo. Pag binasa niyo po yung 2 Chronicles, napunta sa ulo. Alam niyo bakit? Anong ginawa niya? Nung gawain po ng Levitical priest na naghahandog ng insenso sa Holy of Holies, pinanghimasukan niya. Inawat siya. Huwag mong gawin yan, hindi mo gawain yan, trabaho ng priest yan. Hindi siya sumusunod. Alam niyo nangyari? Nagkaroon siya ng ketong. Amen. Pagkatapos niya magkaroon ng ketong, isolated siya kasi may ketong outcast eh. Hindi na siya pwedeng pumasok sa templo, tapos nilayo siya sa mga tao kasi ketong eh. Di ba? Hanggang sa namatay siya. Amen. Tapos yun ngayon, nung namatay siya, burden ni Isaiah kasi walang hari. That time, nung mga tao, kumbaga, nagrebelde na, balik sa dating gawain, disobedience, kasalanan, kaya walang hari, chaos, medyo nagkaroon ng burden si Isaiah. Pagpasok siya sa templo, I saw the Lord in a vision. Nakita niya ang Panginoon sa pangitain. Ano kayang gustong ipaabot dito ng ating Panginoon? Dito kasi mga kapatid, sabi nga lagi na babanggit ni Pastor Alex, in Daniel 2:21, no? He controls time and season. He makes and unmakes king. Come and go. Authority, leader, president, kings, lahat yan, maging tao, anuman, lahat ay maglalaho. Nakita ni Isaiah nung kanya encounter, ni Isaiah, di ba? Nakita niya si Lord, inabis sa pangitain. Anong gusto ipaabot doon, mga kapatid? Merong King of Kings. Amen. Kung si Isaiah, sabi nga rito, what an amazing contrast between the earthly king who failed his people, sinned against God, and died a leper's death. And the Almighty, omniscient, omnipotent, omnipresent God, the divine, heavenly King, whose throne is secure in heaven and who is the Alpha and the Omega of all of our lives. So, merong King of Kings na ang kanyang trono walang katapusan. So, nakita yon. So, dito, nung encounter niya, tayo mismo makapatid ako, nung encounter ko kay Lord, pinakita niya. Kasi, nung nagsiserve ako, nung gusto kong mag-serve kay Lord, medyo magulong buhay, sabi niya sa akin, napunta ako rito para magbigay ng buhay na ganap at kasi siya John 10:10 na ano ko yun. Tapos, ang daming problema. Matthew 11:28, come to me. Pinakita niya sa akin nung kanyang pagka-Diyos. Nung pagiging hari niya. Nung hari niya, kaya nga alam nyo, si Isaiah, one of the greatest, prophet. Kasi alam nyo kung bakit? Bagamat isa sa major, mahaba nung kanyang inilagi. 45 years siya nag-serve. Pero alam nyo si Isaiah, kaya
Hindi lang siya major, greatest prophet. Kasi alam niyo kung bakit? Siya yung nagsabi. Isaiah 9:6. Siya yung nagsabi, Isaiah 9:6, tsaka Isaiah 7:14. Tungkol kay Jesus Christ. At nung na-encounter ni Isaiah, sinabi siya John 12:41. Si Jesus Christ yun. Mga kapatid, pakibasa nga Sister Mary Passion, John 12:41. John 12:41. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. Ayan. So, hindi na na-encounter nung Ama sa Langit, pati nung pangalawang persona ng ating Panginoon, si Jesus Christ. Mga kapatid, kaya lahat ng inyon, sabi nga sa salita ng Diyos, sa pasimula pa, nariyan ang salita, kasama na Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa pamamagitan ng salita, nilikha ang lahat ng bagay, at ang salita ay nagkatawang tao. Nilikha ang lahat ng bagay dahil kay Jesus, para kay Jesus. So ipinakita ng Panginoon kung sino hari na kanilang na-encounter niya. At hindi lamang yung mga kapatid. Nakita niya nung anghel, di ba? Umaawit ng holy, holy, holy. Grabe yung kabana. Kasi that time, nagkaroon ng spiritual, moral and spiritual decay. Kasi wala na nga eh. Tumalikod na sa Diyos. Ito yung banal na Diyos, pinakita sa kanya na merong holy, 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 na ini-emphasize na ang Diyos ay banal. Mga kapatid, pag sinabing holiness, alam naman natin yung pure, right standing relationship with God and man. Pag sinabing holy, consecrated, separated for the master's use, set apart from all evil. Di ba? Pag sinabing holiness, so pinakita ng Diyos kay kay Isaiah. So, hindi lang ipinakita ng pagka-Diyos, ng pagiging hari, ng kabanalan ng ating. Yan ang encounter ni Isaiah. Ganun din po, mga kapatid. Ang bawat isa magkakaroon ng karanasang ganyan. God's call is personal, mga kapatid. At ito pa nakita. Di ba? Pag nakita mo ang Diyos, no one can see the Lord. Mamamatay ka. Mamamatay ka pag nakita mo. Yun ang sabi, si Moses nga, burning bush eh. Pero pinakita sa kanya, pinamalas lahat ng anong attributes ni Lord. Nung tinatawag nating uncommunicable, pinamalas sa kanya lahat, na-experience mo. Ganun din sa atin, mga kapatid. Pero dito, nung kabanalan ng Diyos, not to destroy. Kasi, sabi niya, hindi ako pwede. Makasalanan ako, baka mamatay ako. Ito, alam niyo, nakita ko pa. Si Isaiah, respetado siya ng mga tao kasi man of God siya eh. Pangalawa, preacher siya eh. Pangatlo, ginagamit siya ng Diyos para sa salita ng ating Panginoon. Hindi lang siya respetado, kinukonsider siyang righteous. Mga kapatid, kaya lang nung makita niya si Lord, nakita niya ng kanyang kawalan. Katulad din pala ako ng mga taong ito. Sabi niya, hindi ako pwede, katulad din ako ng mga taong ito na marami ang labi. Minsan, di ba kaya sabi sa palabas sa TV, bawal ang judgmental. Pag di natin naiintindihan nung pagtawag sa atin ng Diyos, tapos di natin naunawaan, mga kapatid, minsan sasablay po tayo. Makikita natin nung dapat, hindi, si Isaiah, hindi niya nakita. Nakita niya, katulad din pala ako ng mga taong ito na makasalanan. Yun ang nakita ni Isaiah, mga kapatid. So, balik po ako. Ngayon, di ba, anong ginawa nung Seraphim? Kumuha ng baga, di ba? Nilagay sa kanyang, supposed to be, patay siya eh. Kasi nakita niya nung kalwalitayan ng Diyos eh. Hindi siya namatay. Not to destroy, but to to save and redeem. Kaya Isaiah 1:18, gaano man karumi, kaya tayong patawarin ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Nung God's initiative, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ephesians 1:7, by the sacrificial death of Jesus Christ, we are set free and that our sins are forgiven. Ito yung mangyayari lang sa buhay natin kapag nung ating kalooban, pinasakop natin sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, binigyan tayo ng freedom to choose, free will, pero doon na po tayo sa kalooban ng Diyos, nakatitiyak ang buhay natin. At maganda ang plano ng Diyos sa ating lahat. So, ando nung una po, nung kanyang vision of deity, He saw
He saw the Lord in a vision. Pangalawa, vision of depravity. He saw himself. Nung kawalan niya, nakita niya, mga kapatid. So, ganun din, pag nakilala mo si Lord, na-encounter mo siya, wala pala ako, Lord, ang yabang ko minsan. Ang dami ko sinasabi, hindi magaganda sa kasamahan ko, pero pag tinignan mo pala ang totoo, wala, zero lahat tayo. Kung ano man nga sa atin, John 3:27 yan, James 1:17, kung mabait man tayo, God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. I can do all things through Christ our. Wala tayo, mga kapatid. Pag tinignan tayo ng Diyos, salamat talaga at may Kristong namatay. Pag nagkakamali nga tayo, hindi nakikita ng Diyos yung kasalanan natin. Ang nakikita ng Diyos, si Kristo na namatay para sa atin. Pero ngayon na kay Lord tayo, medyo basahin po natin ng konti. Lagi nga nasasabi ni Pastor Alex, lumatangos ang ilong. Nakagawa lang ng konti. Nakatupad lang ng konti. Nakikita na agad nung sarili. Pag di napansin, nakikita yung sarili. Pero nakita ni Isaiah. Respetado siya, pero nung na-experience siya nung encounter with God, nako, mga kapatid. Ngayon, ano naging response niya? Una, vision of deity. Microphone pa ilan. Vision of deity, he saw the Lord. Vision of depravity, he saw himself. Pangatlo, vision of duty. He saw the lost world. He saw the lost world. Kaya nung, sino ang isusugo? Di ba? Ito na siya ngayon. Ngayon, nung kanyang pagtugon, medyo, nung sinasabi ni Pastor Alex kagabi sa Matthew 28:17, dapat talaga maintindihan niyo, Pastor, nung sinabi sa Matthew 28:17, kasi, ito yung charge nyo. Kaya rin, hindi naintindihan ng 17, talagang si Lord ang nagro-rule sa buhay natin. Kasi binigay nila lahat ng authority. So ngayon, tayo lahat, nung sabi ni Isaiah, ako ang isugo. I'm willing, di ba? So, sa ating paglilingkod, na tinawag personal ng pagkatawag sa atin, lagi nating iisipin, kung ano ang kalagayan kayo, it is by God's grace. Kung ano man ang nagagawa kong mabuti, it is by God's grace. Kung sa aking sarili lang, wala akong magagawa. Kung sa aking sarili lang, hindi dapat ako maging mayabang. It is all about Jesus. Kapag ganun ang naging attitude, mga kapatid, nako, pag ibinigay natin si Kristo sa mga tao, lalapit ang tao sa Diyos. Kasi si Kristo ang itinataas natin, wala ang ating sarili. May masasabi ka ba, sweetheart? Totoo po yan, mga kapatid, na kailangan talaga meron kang personal encounter. Kasi yung mag full-time ka, hindi mo magagawa yun sa sarili mo eh. Hindi mo kaya kasi at hindi mo rin ma-imagine na maglilingkod ka kay Lord. Kailangan maranasan mo ang Panginoon ang kanyang pagtawag. Kaya nga, yung sa 2 Timothy 2:2, take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. So, una nakarinig ka, una narinig mo ang pagtawag ng Diyos, una kang kinausap ng Panginoon, saka ka palang magkakaroon ng conviction. Magkakaroon ka ng conviction na malakas na conviction na maisasabihin mo rin sa iba. You cannot give what you do not have. Kaya alam ko lahat tayo tinawag ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, by the grace of God, nandito tayo, naglilingkod sa Panginoon dahil sa Kanyang pagkatawagan. Sa akin lang, konti lang sharing, no? Ako rin galing din sa magulong buhay, worldly life, ang mami at daddy ko, hiwalay, broken home. Pero, nung lumapit ako sa Panginoon, nung tinawag niya ako, natatandaan ko lang word ay in Matthew 13, verse 44. The kingdom of heaven is like treasure in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy went and sold all he had and bought that field. Ganyan po ang pagkatawag sa akin ng Panginoon. Personally na lahat iniwan ko. Yung mga ambition ko, iniwan ko na kasi 23 years old lang yata ako nung tinawag ni Lord. So, at hanggang ngayon, napakagandang buhay ang binibigay niya sa lahat ng mga tumutugon. Para kang nakahanap ng
treasure na ayaw mo nang bitawan. Ayan yung si Jesus Christ. Kaya, thank you, Lord, sa pagtawag niya. Hindi lang sa akin, kundi sa atin lahat. Ayan. Amen. So, thank you, Lord, mga kapatid, kasi kung wala ako sa Panginoon, hindi ko mapapangasawa po si Sister Maripas. Glory to God. Sa January 27 pa po ang anniversary namin. Anniversary namin sa sa civil. Matagal pa po. Sa civil. Pero alam niyo, nakakatuwa, no? Kung nasa atin po ang lahat ng ito, mga kapatid, maging si Saint Paul, sabi niya, Paul speak not his own authority, but the authority of Christ delegated. Sinabi niya kay Timothy. Kaya lahat yan, it is all about Jesus, mga kapatid. No 2 Timothy 2:2, tsaka nung ating community values, nakaka-bless po yun. Kaya minsan, tanungin po natin ng ating sarili, ako nga Lord, sa awat grasya niyo po, ayan, na si Sister Maripas laging mabait din sa akin. Kasi minsan po, mahina ang tenga ko. Mahina po kasi ang tenga ko. Pag nag-usap kami, minsan narinig siguro yung boses ko, abot tong kala pastor minsan. Tina! Kasi nga, pero sa awat grasya ni Lord, no, kung ako may nagiging mabait, hindi na po ako yon. Si Lord na yon. Kasi ang tunay na Jerry po, hindi po katanggap-tanggap. Si Lord lang po tinanggap tayo, mga kapatid. So, all glory. So, uulitin ko, God's call is personal. Pag na-encounter natin si Lord, magpapakilala siya, hindi lamang sa kanyang pagka-Diyos, hindi lamang sa pagiging hari, sa kanyang kabanalan, maging ng kanyang mga attributes. God is forgiving, loving, compassionate, mercy. Pag nasa atin po yan, mga kapatid, yan po ang magdidetermine ng ating paglilingkod sa Diyos. In Jesus' name, Amen. kakanta po kami sa sarili. I see the Lord, He is high and lifted up. I see the Lord, He is high and lifted up. I see His throne with its brightness, and His presence fills the temple. I see the Lord, He is high and lifted up. I see His throne with its brightness, and His presence fills the temple. I see the Lord, He is high and lifted up. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin at muli po kami nakarinig ng salita niyo na nagbibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya para makapagpatuloy po kami sa pagsunod sa inyo na may katatagan, Panginoon. Sa awat grasya niyo po, lahat ng kalooban niyo po at kautusan ay sa tulong ng banal na Espiritu ay magagawa po namin ito. We can do nothing without you, Lord. We need you, Lord. At sa umaging ito, Lord, salamat po sa material blessing, financial, Lord, sa pagkain, iinumin. Salamat sa bagong araw, bagong buhay, sa bagong blessing na tatanggapin namin, Lord. Kayo po ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Muli, ang Comfy family, lahat po ng mga may sakit, Lord, pagalingin niyo na po, lahat ng naapektuhan ng COVID, no, si Brother Larry, Lord, maging normal na po ang kanyang kalusugan. Yes, Medyo may pagkatakot siya ng konti. Alisin niyo po yung takot na yan, Panginoon. Kayo po ang dakilang manggagamot. Dito po sa loob, salamat po sa protection, sa Comfy family sa center, at lahat po kami ay maayos. Lahat po ay provided niyo po. Marami po salamat. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. God bless us all, mga kapatid.
2 Timothy 2:2. Hallelujah.